Hello mga ka-Ugs! What if i-level up natin ang New York style cheesecake gawin nating mas espesyal? Kaya naman tara, in a bowl, let's combine 160 grams of crushed graham and 75 grams ng melted butter. Pwedeng magdagdag kung kulang. Mix to combine until wet sand texture. After this, let's transfer to a removable bottom 9 inches in diameter. At 2 inches naman yung taas nitong ating pan, and then i-press lang natin ito at ito yung magiging base ng ating cheesecake. Dahil removable bottom yung gamit natin, lalagyan natin ito ng aluminum foil sa ilalim para hindi siya mapasukan ng tubig. 2 pieces yung ating ginamit na aluminum foil at medyo makapal yung foil natin. After this, isi-set aside natin at gagawa naman tayo ng ating cream cheese or cheesecake mixture. We are using here 450 grams na cream cheese. Bawas na yung isa, nakita nyo, binawasan ko siya. At syempre, maglalagay tayo ng 2/3 cup ng sugar. Imimix lang natin to using paddle attachment. Cream lang natin yung sugar and cream cheese. Scrape natin yung gilid para mahalo ng husto pero hindi natin siya i-overmix. After this, let's add our sour cream, 1 and 1/2 cup. And then we will add 1/3 cup of our all-purpose cream. And then we will add our lemon juice, 1 teaspoon up to 1 and 1/2 teaspoon. Nag-add na rin ako rito ng 1 teaspoon of vanilla essence. Mix lang natin ito to combine. Don't forget to scrape the bottom part para naman mahalo ng husto. After 1 to 2 minutes, ilalagay na natin 1 by 1 ang ating eggs. We are using 3 pieces of large eggs here. After natin malagay yung ating egg, maglalagay tayo ng 2 tablespoon of corn flour. Medium speed lang yung gagamitin natin. Stop na kapag wala ng trace ng flour. Huwag masyadong i-mix dahil magkakrak ang ating cheesecake kapag na-overmix at napasukan ng air ang ating mga eggs. Isali na natin yung ating butter sa ating base, and then meron nakasalo na malaking pan sa ating cheesecake. Pinadaanan ko lang ng barbecue stick yung ating cheesecake para mawala yung mga bubbles. Bain-marie system yung ating pagbibake sa ating cheesecake, kaya naglagay ako ng mainit na tubig sa ating pan. Up to 1 inch lang yung taas ng tubig. Pagkatapos, ibibake na natin to sa preheated oven. We're going to use 150 degrees Celsius only, and then 55 minutes. After 55 minutes, i-turn off na natin yung ating oven, and then hahayaan na natin yung ating cheesecake dyan sa loob ng 30 minutes, and then saka mo ilabas. Ayan, kailangan medyo maputi yung ating cheesecake, hindi sunog, walang crack, para perfect ang cheesecake natin. Palamigin na muna natin, i-chill natin overnight. After ng overnight, magseset siya, mas maganda yung ating cheesecake. So, tanggalin natin siya, nagkusa na siya natanggal sa gilid at makinis pa rin. Then, we will cut our cheesecake into 10 slices. Para pantay yung ating pag-slice, gumamit ako nito ng cake marker. Para malinis din yung pag-slice natin, painitan natin yung ating knife or yung bread knife natin. And then, syempre, punas, tapos painitan, punas, ganyan, paulit-ulit lang. After this, naglagay na ako ng popsicle. Sa pinaka-cheesecake tayo maglalagay, wag doon sa pinaka-base para hindi masira. And then, ipi-freezer na natin to ng 30 minutes. 30 minutes lang natin to ipi-freezer. Habang nagpi-freeze tayo ng ating cheesecake, while chilling or freezing our cheesecake, depende sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Pwede kayong gumamit ng white Colata chocolate compound. Ang Colata chocolate compound ay maraming pagpipilian. Pwede kang gumamit ng dark chocolate compound or milk chocolate compound ng Colata. Gumamit ako rito ng 600 grams na white chocolate. Ilalagay natin to sa double boiler para mas mabilis mag-melt. Briskly boiling water lang yung ginamit natin dito, hindi yung masyadong kulong-kulo. Huwag masyadong kulong-kulo yung tubig na gagamitin nyo kapag nagme-melt kayo ng white chocolate. Kapag konti na lang po yung hindi natitira na melted chocolate, itanggalin na natin sa pinaka-boiling water and then let this cool. Para mas masarap at marami choices na flavor, gagamit po ako dito ng chocolate glaze ng Colata na merong banana, may matcha kung mahilig ka sa matcha, may dulce de leche, ube flavor, strawberry flavor, at marami pang choices. Then kapag 30 degrees Celsius na yung temperature ng ating white chocolate, pwede na natin i-coating yung ating mga cheesecake. After ng first coating, meron ng coating yung ating cheesecake, i-double coating natin yung cheesecake para mas maganda. Habang basa pa yung chocolate natin, mag-garnish na tayo ng mga drudges o kaya naman ng mga sprinkles na iba't ibang pang toppings natin. Gumamit din ako nito ng Choco Art ng Colata para kulayan yung kanilang melted chocolate. O, di ba ang ganda? Sa toppings naman, pwede kang gumamit ng iba't ibang klase ng toppings, depende sa iyong choice. So, bali dalawa yung ways ng ating paglalagay ng coating. Pwede mo ilubog yung pinaka-cheesecake or ibuhos sa pinaka-ibabaw ng cheesecake yung pinaka-glaze. Gumamit tayo ng banana milk chocolate glaze ng Colata. Subukan nyo yung chocolate glaze ng Colata, lalo na yung banana, ang sarap. May matcha sila, ube, at marami pang pagpipilian. Gumamit ako ng ready-made sugar flowers here, and then dinikitan ko siya ng Colata white chocolate,
para dumikit sa ating cheesecake. Make sure na mas malaki ng 3 to 4 inches kesa sa cheesecake yung cake drum na gagamitin nyo. At ayan na nga, ganyan lang kadali gumawa ng cheesecake on a stick using Colata Compound Chocolate and Colata Glaze. Siguradong mapapa-ugs ka sa sarap!